Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Harry Roque. Sabi niya, mismong Presidential Communications Office ang gumamit ng salitang arrest. Lulusot pa ba yan? Tungkol ito sa kontrobersya na kinasasangkutan ng Pangulo, yung kanyang post sa kanyang official Facebook page na sabi niya, nahuli na si Saldico. He is detained in Czech Republic. So. Then, inamplify na ngayon ng mainstream media, PCO, nag-news release o press release. Ngayon, nabuking sila. Mismo ang DOJ ang nagkumpirma na hindi na-aresto si Saldico, hindi na-detain si Saldico sa Netherlands, sa Czech Republic. So, ang palusot ni Auntie Claire, sabi niya, wala namang kontradiksyon dahil ang Pangulo, hindi naman niya ginamit yung salitang aresto. Hindi nga ginamit ang salitang aresto, kailang ang ginamit niya Tagalog, nahuli na si Saldico. O ano yon? I-English mo ang nahuli. Di ba? Arrested. O, tapos ito ngayon, resibo ni Attorney Harry Roque, sinare niya dito yung press release ng PCO. Office of the President, Presidential Communications Office, news release. Ito ang title ng news release ng PCO. Fugitive ex-Ako Bicol Representative Saldico arrested in Prague, held in Czech custody, April 16, 2026. Share this story. O yun. So, Auntie Claire, lolosot ka pa ba? Hindi nyo na kontrolado ang narrative ngayon dahil age of social media. Andali, i-type mo lang, mag-search ka, lalabas. So, ito na ang resibo. Nag-news release ang PCO at ginamit na salita, arrested. Ano ang basihan ng PCO? Bakit siya mag-news release na fugitive Saldico arrested in Prague? Klaro, doon sa post ng Pangulo, tinagalog na lang niya is, nahuli na si Saldico. Ano ngayon? Salamat po, Attorney Harry Roque, dahil nandyan kayo. Kasi kung walang social media ngayon, paniwalang-paniwala tayo na nahuli na si Saldico. Tapos, hanapin na, nasaan? Hindi, nandun pa. Matagal ang proseso. Ngayon, age of social media, magpasalamat din tayo sa GMA News dahil in-interview nila ang isang immigration law expert sa Czech Republic. At ang sinasabi ni Madam Magda Polotva, imposible daw, suntok sa buwan, na mapapauwi sa Pilipinas itong si Saldico in just 3 weeks. So, another, na naman yun. Another kuryente, another sunog, another yabang. Talagang, like leader, like secretary. Ang Pangulo, nagmayabang. Nahuli na! Sumunod din ang DILG secretary. In 3 weeks time, makakabalik na dito sa Pilipinas. Ito ang mas nakakatawa. Ako mismo ang sasalubong sa kanya sa airport. Ako mismo ang kanyang arresting officer. At ako mismo ang magdadala sa kanya sa Sandigan Bayan. Wow! May plano ito Ganon din yung kay ex-Senator Revilla. Nung nag-surrender si Revilla, siya mismo ang humarap sa media. Siya mismo ang nagdala sa Sandigan Bayan. Wow, sikat. John Vic Rimulya, ano pa? Ano pa bang next na palusot nyo ito, Auntie Claire? Arrested So, sabi ng DOJ, mag-ingat tayo sa paggamit ng salitang arrest dahil iba ang kahulugan niyan sa batas ng Czech Republic.
Ang tanong, sino ang gumamit ng salitang arrest? Hindi naman kami. Oh, una, Pangulo, yung sinabi niyang nahuli. Pangalawa, PCO. Sila ang gumagamit ng salitang arrest. Tapos kami ang pinag-iingat nyo, mga social media vloggers. Hindi nagbibis lang kami sa inyong mga pinopost o press release. So basta klaro ngayon, basta ako, I'm sorry to say, wala na akong paniniwala. Depende rin. Kung totoo, bakit hindi? Paniwalaan ko. Kailang mas marami na ngayong pahayag ni Auntie Claire o PCO, ang Pangulo, ang hindi ko kaagad paniniwalaan. Timbang-timbangin ko. Isa pang pahayag ng Pangulo sa speech niya, I think sa Batangas, namigay ata ng ayuda. Hindi na kami kakain, hindi na kami magpapahinga, hindi na kami matutulog hanggat hindi namin maiparamdam sa inyo ang aming malasakit, ang aming pag-serbisyo ng totoo. Ay, bulatik. Posible ba yun? Pwede ba yun? Normal pa ba na tao yung sasabihin niya na hindi na siya kakain, hindi na siya matutulog, hindi na siya magpapahinga? Magkakasakit ka. Anong klaseng leader ka na hindi ka matulog? Ibig sabihin, hindi ka marunong magdala kung ganon. Ako, nung commander ako, pag may lakad o problema, bigay lang ako ng guidance sa aking mga staff officer. Okay, ganito ang gawin natin. Yes, sir. Matulog na ako. Tawagan niyo naman ako kung may problema. Yes, sir. Kami nang bahala. Ay, di matulog na ako. Okay, ay maglaro. Any question sa gusto kong mangyari? Klaro, sir. Maglaro ako ng basketball, Okay, mag-jogging ako. Relax! Ganon ang mark ng isang leader na alam niya ang ginagawa. Hindi yung anong klaseng bulatik na hindi na matulog, kumain at magpapahinga. Kalokohan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mga dagko na gyud ang buslot. So makaatop na gyud ni sila karon. So inani na gyud ang itsura sa ilang atop. Kung maulanan na gyud sila kay ang ilang atop. So, mauna niya ang among gihatag ngayon. Awak ka rin hindi tag. Yes, kaya ganoon man. Klaro ba sila pa yan? Ay, patanin nga ba? Agoy. Boy, siya nga ganin ko. Nagilis ka ito yung mga. Ang mga pobre niya. Kailan ko palibay sa dahil. Doktor yan, may kanak. Doktor. Law. Nay, may minute. Umit, pag kuin ko tayo sa kalan sa... Siin. Aboy, kami na kadi mo. Aliman. Sige, kata. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. So maayo na gyud. At sa Ginoo og ilabi na sa nagtabang sa amo og salamat kayo nga dako karon pag gyud na puli among atop
napulo na katuig ug salamat sa tanan. Manggod sa kalisod o wala mi ka-offered sa Salamat kay ante.